Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. In my previous video ay nag-harvest ako ng mga buhay na propagated bougainvillea cuttings ko, and that video ay sobrang dami kong na-harvest. Ang daming varieties ang nabuhay and most of them were talbos, and which I explained in my previous videos na maganda siyang itanim at mas madaling mabuhay. Kaya naman today, ang gagawin kong activity is ilipat ko itong mga harvested and propagated bugis ko to a larger pots. So, tatanggalin na natin sila sa kani-kanilang plastic cups. The very reason ay para mas mabilis na silang lumaki at pwede na silang pabulaklakin sa susunod na blooming season. I have here 2 trays ng propagated bugis and mahahaba-haba itong repotting, kaya naman dyan lang kayo at samahan nyo akong mag-repot ng mga small rooted bougainvillea. Sa repotting na gagawin ko ay gagamit ako ng 2 important materials, and ang mga materials na yon ay ang potting mix and yung plastic pots. Unahin ko muna yung plastic pots. And itong mga plastic pots na ito ay yung mga black and old pots na mga bugis na nabili ko noon. So mag-reuse lang ako ng mga pots kasi sayang naman at matibay pa naman sila. And aside sa matibay at maganda pa sila, nagtitipid din tayo para sa new varieties natin. Char! But seriously, if meron kayong mga old plastic pots, better to use them kasi kesa naman bumili kayo ng bago. And right now, ang dami kong plastic pots na black na nakatambak lang sa gilid-gilid and hindi nagagamit. So yung mga susunod na propagation ko, ganito ulit ang gagawin ko para mabawasan naman yung nakatambak at nakakalat sa gilid-gilid. Yung next naman natin is the potting mix. And last week ay nag-upload ako ng video on how I made my potting mix for my bougainvillea. On that video, na-share ko yung 2 versions ng potting mix na ginawa ko. And that versions ay para sa different intentions for bougainvillea care. I also share yung mga ingredients ko ng bougainvillea potting mix, which are good quality garden soil, rice hull, coco peat, and carbonized rice hull. So yung 2 versions ng potting mix ko ay una, potting mix for propagation ng bougainvillea cuttings. This version is the complete set ng ingredients, which are good quality garden soil, rice hull, coco peat, and carbonized rice hull. So mix them together in equal amount or depende sa preference nyo, and makakagawa ka ng potting mix for bougainvillea cuttings for propagation. And naibahagi ko din kung paano yung tamang timpla ng potting mix version na yon sa aking video, wherein paunti-unti tayo maglalagay ng tubig hanggang makabuo tayo ng tamang dumplings or tamang timpla ng potting mix. So yung magiging itsura niya ay parang dumplings pag piniga, gamit ang kamao or kamay. At pag piniga mo naman ay walang lalabas na tubig. Yan ang tinatawag na tamang timpla ng potting mix for propagation. And yung second and last version naman ng potting mix ay para naman sa topic natin today, which is repotting ng small and large bugis ng rooted or grafted bougainvillea. Yes po, itong last version ay pwedeng gamitin sa repotting ng kahit anong klaseng bougainvillea sizes. So basically, ito yung combination ng 3 ingredients, which are good quality garden soil, rice hull, and carbonized rice hull. But of course, carbonized rice hull is also optional dahil yung good quality garden soil and rice hull pa lang ay enough na for repotting. At bago tayo magpatuloy, and habang nag-repot ako ng small rooted bougainvillea, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button
para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea repotting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Ito palang nire-repat ko mga bougainvillea is a mix ng iba't ibang varieties ng green leaf bougainvillea. Yes po, puro green leaf na dahon o green leaf na varieties lang naman itong mga itinanim ko. And soon yung next batch yung variegated version naman. And napansin ko lang, mas madaling mabuhay at magkaugat ang mga green leaf kesa variegated leaves. And based sa observation ko, 2 weeks pa lang ay may ugat na yung mga green leaf na dahon o green leaf varieties na mga bougainvillea. Unlike yung mga variegated leaves na kahit 2 weeks na wala pa rin kahit pa yung talbos yung itatanim. This is based on my experience sa Sakura Belacan and variegated Brisa Magenta. Dahil after 2 weeks ay wala pa rin mga ugat but fresh pa rin naman yung cuttings and mga dahon nila. That is the brief update sa kanila but we'll do another update sa next videos ko. Itong repotting din pala, kung napansin nyo, ang ginawa ko is niripat ko ay may plastic cover pa. Ang rason dyan ay while nasa ICU pa siya, ire-repat na natin para mas lumaki na siya at maging stable. And after nila ma-achieve yung stage ng stability, yan, saka lang natin sila papasingawin ng dahan-dahan. But of course, pwede mo nang pasingawin ang mga yan kahit pa nasa small plastic cup sila. Pero same process. Dahan-dahan pa rin yung pagbutas and it will take about almost 2 weeks until maging freely open yung bougainvillea. And meron na din ata akong nagawa on how ko pinapasingaw yung mga propagated boogies. And I am thinking na gumawa ulit ng updated video para mas madaling hanapin. And tapos pala guys, yung best time na magpasingaw ng mga boogies is either sa gabi or super early in the morning para hindi pa sobrang init. And huwag na huwag kayo magpapasingaw ng tanghaling tapat. Una, dahil mainit, at pangalawa, mabibigla yung dahon ng bougainvillea and pwede nila itong ika-dieback. And if itatanong nyo din kung naglagay ka ba ng fertilizer sa mga newly potted na small boogies, ay ang sagot dyan ay hindi po. Medyo takot pa akong maglagay kasi hindi pa sila ganun ka-stable. But siguro baka naman pwede na lagyan kahit na small amount. Sa tingin nyo guys, pwede na ba? Let me know please if pwede na. And itong repotting kong ito ay medyo nagtagal ako sa dami nila pero nag-enjoy ako kahit pa nakakangawit sa likod. Char! And sign of aging mga be. And by the way, bago ko makalimutan, yung mga plastic cups pala na gamit ko dito ay walang mga butas kasi mas maganda ito kesa sa may butas. Mas madaling tanggalin yung plastic cups na walang nasisira o nadidisturb na mga ugat. I am saying this because na-experience ko na first hand. Yung walang butas ay smooth lang yung pagkakatanggal ng plastic cups na walang putol yung mga ugat. Unlike sa may butas na may malaking chance na mapuputol yung mga ugat pag tumagos na ito sa labas ng butas. And to conclude our topic today, nakakatuwa mag-repat and nakaka-excite silang makita na lumaki at lumago in coming days and months. Kaya naman, happy gardening mga kabugis! So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman, don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!